Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 3, Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa Akdang Impormatibo, Balitang Lathalain. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin, una hanggang 3 araw. Nauunawaan ang tekstong impormatibo, balitang lathalain. Naibibigay ang mahahalagang detalyeng nakapaloob. Nakapagbibigay ng sariling opinyon. Nasusuri ang layon ng teksto. Magpaliwanag, balitang lathalain. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso. Nagpapaliwanag, balitang lathalain. Ika-4 na araw, nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. Pagtuunan ng tingin, pandama o paghawak. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Focus ng pandiwa, gamit o instrumental. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Pakikihalubilo sa ibang tao. Ika-5 araw, natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Animation, 3-dimensional. Unang araw. Maikling balik-aral. Bumuo ng 2 hanggang 3 pangungusap batay sa napiling larawan. Tingnang mabuti ang mga larawan. At narito ang halimbawang sagot. Nakakatakot ang larawan dahil may malaking sunog sa kagubatan at makapalang usok sa paligid. Nakakalungkot isipin na maraming puno at hayop ang maaaring maapektuhan nito. Dapat tayong maging maingat para hindi mangyari ang ganitong sakuna. Paskilatis. Tingnan ang salitang global warming at global warning sa pisara. Isulat ang naiintindihan mo tungkol sa mga ito at pagkatapos ay suriin kung malinaw at tama ang iyong sagot. Global warming, global warning. Global warming. Ito ay pag-init ng mundo dahil sa sobrang usok at polusyon na galing sa tao, tulad ng paggamit ng sasakyan, pagsunog ng basura at paggamit ng maraming kuryente. Global warning, ito ay babala sa tao na kailangang kumilos na dahil lumalala ang problema sa kalikasan, lalo na ang pag-init ng mundo. Pareho silang may kinalaman sa kalikasan at nagbabalita na kailangan nating pangalagaan ang ating mundo. Tamang baybay. Buuin ang mga bokabularyo ayon sa sali nito sa Filipino. Isulat sapat lang ang titik na kulang. Gawing gabay ang nasa kanang bahagi na nasa panaklong. 1. Malalaking tipak ng yelo. Sagot, glacier. 2. Dami ng tubig ulan. Sagot, rain volume.
3. Pag-init ng mundo. Sagot, global warming. 4. Banta sa ating mundo. Sagot, global warming. 5. Malakas na bagyo. Sagot, super typhoon. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbasa sa balitang lathalain. Pagproseso ng pag-unawa, MMK, maalaala mo kaya ang maaaring mangyari sa mga ito gamit ang dati mong mga karanasan o kaalaman? Ilarawan kung ano ang maaaring mangyari sa sumusunod na sitwasyon. 1. Patuloy na pagsunog ng basura. Sagot, nakakadagdag ito sa polusyon sa hangin at nagpapalala ng global warming. 2. Patuloy na pagputol ng mga puno. Sagot, nababawasan ang mga puno na sumisipsip ng carbon dioxide, kaya tumataas ang init ng mundo. 3. Patuloy na pagtatapon ng basura kung saan-saan. Sagot, nagdudulot ito ng polusyon sa lupa at tubig at nakakasama sa kalikasan. Tekstong impormatibo, balitang lathalain. Usapin ng bawat bansa ngayon ang tungkol sa global warming o ang pag-init ng mundo. Matagal na itong pinagtutuunan ng pansin ng bawat bansa sa kanilang pagpupulong sa United Nations. Ang nararanasang pagtaas ng temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo ay isa lamang resulta ng pag-init ng mundo. Ito ay nagsimulang maranasan nitong mga nakaraang dekada. Ang terminolohiyang ito ay dulot ng isang tiyak na mas malawak na katagang pagbabago sa klima o mas kilala sa tawag na climate change. Kung minsan ay mabilis ang pagbabago ng panahon, init-lamig ngayon at maya-maya na may lamig-init. Ang katamtamang pandaigdigang temperatura ay tumaas ng 0.6 positive-negative 0.2 degrees Celsius o 1.1 positive-negative 0.4 degrees Fahrenheit sa loob ng ika-20 siglo. Ayon sa maagham na pag-aaral, lumitaw na ang pag-init ng daigdig sa huling 50 taon ay likha ng tao. Ang punot dulo ng global warming ay may kinalaman sa pagtaas ng level ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases na bunga ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagkakalbo ng mga kagubatan, pagkatuyo ng sakahan, at iba pang kagagawan ng mga tao. Alam mo bang ang pagtaas ng pandaigdigang temperatura ay nagdudulot ng malaking pagbabago kasama rito ang pagtaas ng karaniwang level ng dagat at pagbabago sa volume o dami ng ulan? Ang mga pagbabagong ito ay nagiging sanhit bunga ng pagdalas ng malalakas na bagyo o tinatawag ding super typhoon, buhawi, malawakang pagbaha, tagtuyot at bugso ng init o heat waves. Dahil din sa pagbabago ng klima ng mundo, may mga bagong sakit na naglipa na sa ngayon na dati naman ay wala. Ang mga hayop at kulisap ay apektado rito na nagdadala ng sakit tulad ng dengue at malaria mula sa mga lamok. Malaki ang epekto ng pagbabago ng temperatura sa mga bagong sakit. Natutunaw na rin ang mga yelo sa mga bansang may yelo. Ang pag-init ng mundo ay nagbubunga ng negatibong balanse sa bulto ng bulubunduking yelo o glacier mass na nagdudulot sa pag-urong ng glacier sa buong daigdig. Dahil dito,
Ang malalaking tipak ng yelo o glacier ay unti-unti nang nauubos at nawawala at tinataya na ang patuloy na pagtaas ng temperatura ay nangangahulugang pag-urong ng mga glacier sa buong mundo. Ang mabilis na pagkatunaw ng malalaking yelo na ito ay nagdudulot ng mabilis at malakas na pagdaloy ng tubig at kapag patuloy itong nangyari, mauubusan ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng mundo sapagkat dito kumukuha ng panustos na tubig ang mga bansang China, India at halos buong Asya. Sa mga sitwasyong nabanggit, ito ay babala sa ating lahat. Global warming. Bawat isa ay may tungkulin at pananagutan sa ating kalikasan sapagkat ito ay biyaya sa atin ng lumikha. Hindi natin ito dapat abusuhin. Bilang isang bata, lagi mo sanang isipin na may mga batang tulad mo rin na isisilang sa susunod na henerasyon. Kaya nararapat na pagmalasakitan natin ang ating kalikasan. Tanging ito na lamang ang maipapamana natin sa susunod pang salinlahi. Kailangan nating maging utak langgam na hanggat maaga ay naghahanda na para sa hinaharap at hindi utak lamok na walang alam dahil ayaw makialam. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa binasang lathalain. 1. Ano ang ibang katawagan sa pag-init ng mundo? Sagot, global warming. 2. Ilan ang itinaas ng pandaigdigang temperatura? Sagot, tumataas ito ng humigit kumulang 1 hanggang 2 degrees Celsius sa nakaraang siglo. 3. Ano-ano ang sanhi ng pag-init ng mundo? Sagot, ang pag-init ng mundo ay sanhi ng pagsunog ng fossil fuels tulad ng gasolina at carbon, pagputol ng mga puno at pagkasira ng kagubatan, at polusyon mula sa maling pagtatapon ng basura. 4. Bakit tayo maaaring mauubusan ng supply ng tubig kung patuloy ang pagkatunaw ng mga bulto ng yelo? Sagot, maaaring mauubusan tayo ng supply ng tubig dahil nagbabago ang daloy ng ilog at nalalanta ang mga pinagkukunan ng malinis na tubig. 5. Ano kaya ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagong sakit? Sagot, dahil sa pagbabago ng klima at polusyon, nagiging mas madaling kumalat ang mga sakit. Ikalawang araw. Pagbibigay opinyon. Ilahad ang sariling opinyon batay sa mga impormasyon mula sa lathalaing binasa. Gawing gabay ang talahanayan. Unang kolum mula sa lathalain. Pangalawang kolum, opinyon ko. 1. Global warming, global warning. Opinyon ko, sa tingin ko, mahalaga ang babalang ito dahil ipinapakita nitong dapat tayong kumilos upang hindi na lumala ang pag-init ng mundo. 2. Pagtaas ng temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo. Opinyon ko, para sa akin nakakatakot ang pagtaas ng temperatura dahil nagdudulot ito ng mas malalakas na bagyo, tagtuyot at pagkatunaw ng yelo. 3. Lumitaw na ang pag-init ng daigdig sa huling 50 taon ay likha ng tao. Opinyon ko, naniniwala ako na responsable tayo rito kaya dapat tayong maging mas maingat sa paggamit ng enerhiya, pagputol ng puno at pagtatapon ng basura. A. Ipaliwanag ang nangyayari sa sitwasyong nakasaad batay sa lathalaing binasa. Unang kolum, sitwasyon. Pangalawang kolum, nangyayari. 1. Climate change. Nangyayari ang mabilis na pagbabago ng panahon at temperature.
kaya minsan ay biglang mainit tapos biglang malamig. 2. Greenhouse gases. Dumarami ang carbon dioxide at ibang gas mula sa pagsunog ng petrolyo at pagputol ng mga puno, kaya mas umiinit ang mundo. 3. Pagkatunaw ng mga yelo. Unti-unting natutunaw ang malalaking glacier dahil sa pag-init ng temperatura, kaya nababawasan ang supply ng tubig sa maraming bansa. 4. Pagtaas ng temperatura ng mundo. Tumataas ang init ng himpapawid at karagatan na nagdudulot ng mas malalakas na bagyo, tagtuyot, pagbaha at bagong mga sakit. B. Buuin ang talata batay sa binasang lathalain. Isulat ang sagot sa patlang. Ang balitang lathalain ay tungkol sa global warming o pag-init ng panahon. Ang pag-init ng mundo ay pinag-uusapan ng mga bansa sa kanilang pagpupulong sa United Nations. Ang nararanasang pagtaas ng temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo ay isa lamang resulta ng climate change. Ang katamtamang pandaigdigang temperatura ay tumaas ng 0.6 positive-negative 0.2 degrees Celsius o 1.1 positive-negative 0.4 degrees Fahrenheit sa loob ng ika-20 siglo. Ang punot dulo ng global warming ay may kinalaman sa pagtaas ng level ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases na bunga ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagkalbo ng mga kagubatan, pagkatuyo ng sakahan, at iba pang kagagawan ng mga tao. Kaugnay na paksa bilang 2, focus ng pandiwa. Gamit o instrumental. Basahin ang sumusunod na pangungusap. 1. Ipinamputol niya ng kahoy ang itak. 2. Ang mga bulubunduking tubig ang ipinantutustos para sa supply ng tubig sa mga bansa. 3. Ang paggawa ng leaflet tungkol sa pag-aalaga sa kalikasan ang ipinanlaban ko sa paligsahan. Mga tanong. 1. Ano ang napansin sa mga sinalungguhitang salita? Sagot. Lahat ng initimang salita ay nagsisimula sa panlaping ipinang o ipinang na nagpapakita na may ginamit na bagay o kagamitan sa pagkilos. 2. Ano ang mga pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Paano ito ginamit? Sagot, ipinamputol. Ginamit para ipakita ang kagamitang ginamit sa pagputol. Ipinantutustos. Ginamit para ipakita ang pinagkunan ng supply ng tubig. At ipinanlaban, ginamit para ipakita ang bagay na ginamit sa isang paligsahan. 3. Ano ang paksa sa bawat pangungusap? Sagot, ang itak ang ipinangputol, ang bulubunduking tubig ang ipinantustos, ang leaflet ang ipinanlaban. 4. Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Sagot, ang mga panlaping ginamit ay ipina, ipinang, at ipinan. 5. Ano kayang focus ng pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap? Sagot, focus sa gamit o instrumental dahil ang ipinang ginagamit ay tumutukoy sa bagay o kagamitan na ginamit upang maisagawa ang kilos. Focus na gamit o instrumental. Ang focus ng pandiwa kung ang paksa o simuno ng pangungusap ay ang kagamitang ginamit sa pagsasagawa ng kilos ng pandiwa. Ang paksa ng focus na ito ay sumasagot sa tanong na
sa pamamagitan ng ano? Focus na ginamit o instrumental. Mga panlapi, ipang, ipam, ma plus ipang. Halimbawa, sinubok niyang ipanunog ang mga dahong tuyo. Ginamit niya ang pera upang maipamuhunan ng mga taong nasalanta ng bagyo. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Ano ang pagkaunawa mo sa focus kagamitan o instrumental ng pandiwa? Sagot, ito ay focus ng pandiwa kung saan ang ginagamit na bagay o kagamitan ang siyang binibigyang diin sa pangungusap. 2. Ano ang tanong na sinasagot sa focus instrumental? Sagot, sinasagot nito ang tanong na ipinang ano o ginamit para saan? 3. Ano-ano ang karaniwang panlapi ang ginagamit sa focus kagamitan? Sagot, karaniwang panlapi nito ay ipinang, ipina, at ipinan. 4. Magbigay ng tig-2 halimbawa ng focus instrumental. Sagot, ipinangsulat ko ng liham ang lapis. Ipinanghugas niya ng pinggan ang tubig. Bilugan ang focus kagamitan o instrumental sa bawat pangungusap. 1. Ipinamahagi niya ang mga donasyon sa mga nasalanta ng baha. Sagot, ipinamahagi. 2. Ipinanali niya ang mga baging ng kahoy sa halip na plastik. Sagot, ipinanali. 3. Ipinanghukay niya ang tsinelas sa bultong yelo. Sagot, ipinanghukay. 4. Ipinampunas ko ang mga sirang damit kaysa tissue para makatulong sa patuloy na pag-init ng mundo. Sagot, ipinampunas. 5. Ang malasakit sa kalikasan ang maipanlalaban ko sa usapin ng pag-init ng mundo. Sagot, maipanlalaban. Sumulat ng 5 pangungusap na may focus gamit o instrumental. Gawing gabay ang pandiwang nakasaad. 1. Maipambili. Ginamit ko ang ipon ko upang maipambili ng bagong punla para sa aming hardin. 2. Ipambukas. Ginamit ko ang susi bilang ipambukas ng lumang kahoy. 3. Ipinansara. Ang lumang kahoy ang ipinansara niya sa sirang pintuan. 4. Ipinanlaban. Ang proyekto tungkol sa kalikasan ang ipinanlaban ko sa patimpalak. 5. Ipinanregalo. Ang aking sariling gawa na bookmark ang ipinanregalo ko sa aking kaibigan. 3 araw. Ilahad muli ang binasang balitang lathalain ayon sa sarili mong pagkaunawa. Tiyaking ito ay bubuuin lamang ng 12 pangungusap. Huwag kalimutang itala ang mahahalagang impormasyon ukol dito. May 15 minuto lamang para gawin ito. Narito ang halimbawa. Ang lathalain ay tungkol sa global warming o pag-init ng mundo. Pinag-uusapan ito ng iba't ibang bansa sa mga pagpupulong sa United Nations. Tumataas ang temperatura ng hangin at karagatan dahil sa pag-init ng mundo. Ang pag-init na ito ay bahagi ng mas malawak na pagbabago sa klima o climate change. Mabilis na nagbabago ang panahon kaya minsan ay mainit at biglang nagiging malamig.
tumaas ang pandaigdigang temperatura ng halos 1 degree sa nakaraang siglo. Ayon sa mga pag-aaral, gawa ng tao ang pag-init ng mundo sa huling 50 taon. Ito ay dahil sa pagdami ng carbon dioxide at greenhouse gases mula sa iba't ibang gawain ng tao. Nagdudulot din ito ng malalakas na bagyo, pagbaha, tagtuyot at matinding init. Lumalaganap ang mga bagong sakit dahil naaapektuhan ang mga hayop at kulisap. Mabilis ding natutunaw ang malalaking yelo kaya nagbabanta sa supply ng tubig ng ilang bansa. Dahil dito, binibigyan tayo ng babala na pangalagaan ng kalikasan para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Pamantayan sa pagsulat. Impormasyon, kumpleto at detalyado, paraan ng pagsulat, malinis at malinaw. Oras na ipabasa sa takdang oras at kabuuan, 10 puntos. Ilahad ang mahahalagang salita o konsepto na dapat tandaan sa focus instrumental o kagamitan. Focus instrumental o focus kagamitan. Ang focus ng pandiwa kung saan ang ginamit na bagay o kagamitan ang siyang binibigyang diin sa pangungusap. Kagamitan. Ang instrumento, bagay o gamit na ginagamit upang maisagawa ang kilos. Panlaping ginagamit, karaniwang ipinang, ipina, ipinan, maipang at ipam. Tanong na sinasagot, ipinang ano, ipinam ano, o ginamit para saan? Focus, nakabatay sa ugnayan ng pandiwa at paksa. Dito ang kagamitan ang siyang pinagmumulan ng kilos. Halimbawa ng pandiwa, ipinangsulat, ipinampunas, ipinangputol, ipinansara, ipinanlaban. Layunin, maipakita kung ano ang ginamit upang magawa ang aksyon sa pangungusap. Malasakit sa kalikasan. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hingil dito. 1. Paano mo maipapakita ang malasakit mo sa ating kalikasan? Sagot, maipapakita ko ang malasakit sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtapon ng basura sa tamang lugar, pagtatanim ng puno at pagtitipid sa kuryente at tubig. 2. Ano-ano ang maaari mong gawin upang mabawasan ang pag-init ng ating mundo? Ipaliwanag. Sagot, maaari akong magbisikleta, maglakad at mag-recycle ng plastik at papel upang mabawasan ang global warming. 3. Bilang mag-aaral, magsalaysay ng iyong ginagawa upang makatulong na mabawasan ang global warming. Humandang ibahagi ito sa klase. Bilang mag-aaral, nagtitipid ako sa kuryente, nagre-recycle, nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, at nagtatanim ng halaman upang makatulong sa kalikasan. Pagsusulit. A. Sagutin ang mga tanong batay sa binasang balita. Isulat ang sagot sapat lang. 1. Ano ang paksa ng binasang lathalain? Sagot, ang paksa ng lathalain ay global warming o pag-init ng mundo at ang epekto nito sa kalikasan at tao. 2. Isa-isahin ang mga dulot ng global warming. Pagtaas ng temperatura ng himpapawid at karagatan, pagtaas ng level ng dagat, pagbabago sa dami at volume ng ulan, mas malalakas na bagyo o super typhoon, buhawi at malawakang pagbaha, tagtuyot at bugso ng init o heat waves, paglitaw ng mga bagong sakit tulad ng dengue at malaria. 3. Ano ang pangunahing sanhi ng global warming? Sagot, ang pangunahing sanhi ng global warming ay pagdami ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases na gawa ng tao. 4.
Saan nagmula ang greenhouse gases? Sagot, nagmula ang greenhouse gases sa pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagkakalbo ng mga kagubatan, pagkatuyo ng sakahan at iba pang gawaing tao. 5. Paano nakakaapekto ang pag-init ng mundo sa mga glacier mass? Sagot, ang pag-init ng mundo ay nagdudulot ng pagkatunaw at pag-urong ng mga glacier na maaaring magbunga ng kakulangan sa supply ng tubig sa ilang bansa. B. Basahin ang bawat pangungusap at bilugan ng focus instrumental at guhitan ang paksa. Pagkatapos, gamitin ang pandiwa sa sariling pangungusap. 1. Ipinambungkal niya ng lupa ang napulot niyang matulis na kahoy. Sagot, ipinambungkal. Napulot niyang matulis na kahoy. Pangungusap, ginamit ko ang pala upang ipinambungkal ang lupa sa bakuran. 2. Ang mga tuyong dahon ang ipinampuno niya sa balon ng hukay. Sagot, ipinampuno. Mga tuyong dahon. Pangungusap, ipinampuno niya ng tubig ang paso para lumago ang halaman. 3. Ang mga bagong sakit ang ipinaghina ng loob niya. Sagot, ipinaghina. Mga bagong sakit. Pangungusap, ipinaghina ng guro ang loob ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapayo. 4. Ang super typhoon ang ipinanakot sa mga mamamayan. Sagot, ipinanakot. Super typhoon. Pangungusap, ipinanakot ng kwento ng kakilala ang mga bata para maging maingat. 5. Makabagong teknolohiya ang ipinangkakalbo sa kagubatan. Sagot, ipinangkakalbo. Makabagong teknolohiya. Pangungusap, ipinangkakalbo ng kumpanya ang kagubatan gamit ang makabagong kagamitan. C. 3D animation. Panoorin ang 3-dimensional animation tungkol sa climate change at ang pag-init ng mundo. Ibigay ang kahulugan ng mga terminolohiyang nakasaad batay sa pinanood. 1. Klima. Ang klima ay ang pangmatagalang kondisyon ng panahon sa isang lugar, kabilang ang temperatura, ulan at hangin sa loob ng maraming taon. 2. Panahon. Ang panahon ay ang kondisyon ng atmosfera sa isang partikular na oras at lugar, tulad ng init, ulan, hangin at bagyo. 3. Greenhouse. Ang greenhouse ay isang istrukturang gawa para panatilihing mainit ang loob at sa kalikasan. Tumutukoy ito sa epekto ng mga gas na nag-iinit sa mundo tulad ng greenhouse effect. Karagdagan, klima. Ito ay mga gas tulad ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide na nakakulong sa init sa atmosfera at nagdudulot ng pagtaas ng temperatura ng mundo. Panahon. Ang climate change ay ang pagbabago sa normal na pattern ng klima sa mundo, tulad ng biglaang pag-init, tagtuyot, pagbaha at iba pang matinding kondisyon ng panahon dulot ng gawain ng tao at natural na dahilan. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Sa kwaderno, isalaysay kung paano nagaganap ang greenhouse effect batay sa pinanood na 3D animation tungkol sa pagbabago ng klima. Sikaping makasulat ng 5 hanggang 7 pangungusap. 2. Suriing mabuti ang mga datos na nakasaad sa iyong library card sa paaralan.
Pag-aralan ito at humanda sa susunod na talakayan. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!